Pagkabalik namin ng Sorsogon, ay hindi muna ako dumiretso kina Tia. Nanatili pa ako ng 3 araw sa unit na tinitirhan ni Katerina. Sabi niya kasi, wag na raw akong humingi ng perang pang-enroll kay Tia Karen. Sabihin ko na lang daw na nakadilihensya ako ng pang-enroll. Makikitira na lang ako doon sa kanila para kahit papaano ay makabawas din sila sa gastos. Sabi ko naman na papaano kung hindi na ako bigyan ng pang-enroll sa mga susunod pang semester. Inilabas niya naman sa drawer ang isang bank passbook. May laman iyong 400,000 piso. Nakasiksik din sa gilid ang ATM card noon habang nakasulat ang PIN sa gilid. Ako na raw muna ang humawak noon para kapag kailangan ko ng pera ay iyon ang gamitin ko. Sabi ko naman na ayoko, nakakahiya. Muli niya namang binuksan ang drawer at ipinakita ang 5 pang mga passbook na may ATM card din sa gilid at mas malalaki ang laman na pera noon kumpara doon sa binigay niya sa akin na may lamang 400,000 pesos. Para raw masigurong makapagtapos ako ng pag-aaral. Sabi ko naman na bakit kailangan pa ako ang may hawak noon. Pwede naman nahihingi na lang ako sa kanya kapag kailangan ko ng pera. Muli naman siya nagpaliwanag na hindi raw palaging ligtas ang sitwasyon niya. Maaari pa siyang balikan ng mga taong naghihinala na aswang ang pamilya nila. At kapag dumating ang oras na iyon, ay kailangan niyang magtago. Baka hindi na rin siya magkaroon ng pagkakataon para makapagpaalam pa sa akin at mag-iwan ng pera. Ganon din ang magiging sitwasyon kapag mga kaanak niya ang naghunting sa kanya. Kung sakaling matuklasan na siya rin ang pumatay doon sa 2 niyang pinsan. Bigla na lang daw siyang mawawala kasi hindi ligtas kung magpapaalam pa siya sa akin. Kapag may nakaalam na may pinoprotektahan siyang normal na tao, siguradong ako ang gagamitin ng mga kalaban niya para mapalabas siya. Wala na nga akong nagawa. Dahil lahat ng sinabi niya ay may punto naman. Hindi ko rin maitatanggi na kailangan ko ang perang iyon para masigurong makakapagtapos ako nang hindi nahihingi ng tulong kina Tia. Palagi na lang kasi ako nag-aalala na papaano kung biglang sumama ang loob nila sa akin o may magawa akong hindi nila magustuhan at magdesisyon silang ihinto na ang pagpapaaral sa akin. Di saan na ako pupulutin? Mapipilitan akong umuwi sa amin nang walang natatapos. Kaya kahit nakakahiya man ay tinanggap ko na ang ibinigay sa akin ni Katerina. Noong sumapit ang Martes ay nagpunta kami sa school ng magkasabay para magpa-enroll. Pinagtitinginan naman kami ng mga estudyante, lalo na ng mga naging kaklase namin. Hindi siguro sila makapaniwala na kasama ko si Katerina. Isang maganda at sosyaling dalaga, samantalang ako ay isang nobody o naturingang nerd na palaging biktima ng mga bully sa paaralan. Matapos makapag-enroll ay muli na kaming bumalik sa unit niya upang mag-relax. Panay rin ang kain namin sa kung saan saang mga kainan, lalo na sa mga mamahalin na hindi ko pa natitikman. Noong sumapit ang Biyernes ng hapon, ay saka pa lang ako umuwi sa bahay nila Tia Karen. Nagulat pa nga ito dahil alam naman daw nila na enrollment ang linggong iyon. Bakit Biyernes na akong dumating? Sabi ko naman na tapos na ako makapagpa-enroll. Binigyan ako ng trabaho ni Katerina at pinag-advance para makapag-enroll. Natuwa naman si Tia pero sinabi niya na okay lang naman daw. Kasi matagal niya na rin namang napag-ipunan ang pang-enroll ko. Pero kung sakaling kailanganin ko ng pera, ay magsabi lang daw ako. Balik na muli sa normal ang takbo ng buhay ko. Tumutulong pa rin ako kay Tia sa tindahan. Tuwing linggo lang kami nagkikita ni Katerina upang mamasyal. Tapos bago mag-alas 9 ng gabi, ay ihahatid niya na ako papauwi. Kaya hindi rin ako nagiging bad shot kina Tia Karen. Noong magsimula na ang klase namin, ay may bagong professor sa department namin.
Siya si Sir Nagan. Malaking tao, matangkad, kayumanggi ang kulay at matikas. Pero kung maglakad, pumipitik ang balakang at pumipilantik ang mga daliri. Kaya alam na namin agad na may itinatago itong lansa sa kanyang katauhan. Pero ayos lang iyon. Ang hindi lang naging maayos dahil ilang linggo pa lang ang lumipas ay feeling close na ito sa aming mga estudyante. Parang iniisa-isa niya ang mga lalaki na ini-interview at tinatanong kung may girlfriend na. Tapos habang nag-uusap ay panay ang himas niya sa likod ng kung sino mang estudyante na kausap niya. Hanggang sa makarating siya sa akin, naitanong niya kung may girlfriend na raw ba ako. Sabi ko naman na wala pa. Doon na nagsimula ang mga pahaging niya at biro na below the belt. Hindi ko na iyon nagugustuhan, kaya kapag lumalapit siya ay tumatayo ako at lumilipat ng upuan. Pero kapag minsan nawala ng malipatan, ay tinatapat ko na talaga siya. Natigilan niya na ang paghimas sa likod ko kasi palaging sa balikat nagsisimula, papunta sa likod ang himas. Maya-maya ay sa may dibdib na naghihimas. Nandidiri ako sa ganoon. Dahil sa feeling niya ay ipinapahiya ko siya, kaya doon niya na ako sinimulang pag-initan. Palagi akong tinatanong ng sobrang advanced na chapter sa pinag-aaralan namin. Tapos kapag hindi ako nakasagot ay pinapatayo ako hanggang sa matapos ang klase namin. Samantala iyong mga basketball varsity sa amin na nagpapahimas sa kanya ay hindi niya tinatawag. Minsan binibigyan niya ako ng gagawin. Ako ang pinag-check niya ng mga test paper ng 3 klase niya na pare-pareho ng subject. Nakita ko na iyong mga varsity player ay walang sagot. Di 0 ang ilalagay kong score. Pero noong magbigayan ng class card, 87 hanggang 90 ang grades ng mga iyon. Samantala ako ay 82 lang ang ibinibigay. Natanggal tuloy ang pagiging dean's lister ko dahil sa grades na iyon. Samantala, kaya nga ako ang pinag-check niya ng mga papel dahil ako palagi ang may highest score sa mga exam namin. Alam ko talaga na pinag-iinitan niya ako pero wala akong magawa. Hanggang sa isang gabi, noong papalabas na kami ng campus ni Katerina, nakita namin si Sir Nagan na naroon sa may gate. May hawak na kape habang nagyoyosi at nakapilantik ang mga daliri sa pagkakahawak ng sigarilyo niya. Nang sabihin nito, "Sus, nag-iinarte ka pang magpahawak ng katawan mo? Sa isang pakawalang babae ka lang pala papatol?" Nakita kong namula ang mga mata ni Katerina. Pero yumuko ito para walang makakita. Piniga ko naman ang kamay niya at sininyasan ng pag-iling-iling. Sabay bulong ng, "Huwag mo nang patulan, wala siyang alam." Tinignan ko lang si Sir Nagan, tapos ngumiti siya sa akin ng nakakaloko. "Oh, di ba? Hindi ka nakapalag kasi totoo ang sinasabi ko." Nagtuloy na lang kami ni Katerina sa paglalakad. Hindi pa rin siya umiimik hanggang sa makasakay kami ng kotse at maihatid niya ako sa bahay. Kahit hindi ko ugali ay ako na mismo ang lumapit sa kanya at hinalikan siya sa noo. "Hayaan mo na yun. Mas magiging matatag ka kapag nagawa mong magpasensya sa mga ganoong klaseng tao." "Ano ba yan? Halik matanda sa noo?" Sabi niya naman. "Ano ka ba? Halik ng pagrespeto at pagmamahal ang halik sa noo. Kaya huwag ka na magreklamo." Sagot ko naman sa kanya. "Sige na, ingat ka sa pag-uwi ha." Uwi ka ko pa at bumaba na ako ng sasakyan. Kinabukasan ay normal uli ang lahat. Pero noong mga sumunod na araw, kung saan may schedule lang klase sa amin si Sir Nagan, ay hindi na ito nakapasok pa. Walang nakakaalam kung bakit. Hanggang sa nagtuloy na nga ang 1 buwan. Doon na ako naghinala. Kat, may ginawa ka ba kay Sir Nagan?" Tumingin naman siya ng diretso sa akin. "Kinain ko lang siya para matapos na ang kalandian niya.
Inagamit niya ang kanyang pagiging profesor para sa kanyang kamanyakan. Nambubuli din siya ng mga estudyante na pumapalag sa kanya. Kaya tama lang iyon sa kanya. Wika niya pa, sabay ngiti. Napabuntong hininga na lang ako dahil ayoko namang kumontra pa sa kanya. Iyon kasi ang normal niya. Ang kumain ng tao, mga taong salbahe at masasama lang din ang kanyang binibiktima. Maaaring mali iyon sa mata ng batas. Pero tama naman iyon sa mata ng mga nagiging biktima ng mga pambubuli. Isang araw, naisipan namin ni Katerina na tumambay sa isang town plaza. Bumili muna kami ng french fries at soft drinks bago kami tumambay roon. Habang nakatambay, napansin namin may dalawang dalaga sa kabilang upuan na nagkikwentuhan habang nagmemeryenda rin. Masaya silang nagtatawanan. Siguro, mga nasa edad 16 hanggang 18 ang mga iyon. Nakasuot din ng uniform ng paaralan na malapit doon. Maya-maya ay napansin kong may dalawang lalaki ang lumapit. May edad na ang mga ito. Hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila. Pero nakita ko na umiiling-iling lang ang mga dalaga. Sabi ko naman, "Kat, naririnig mo ang pinag-uusapan nila?" Sabi naman nito, "Oo, iniimbitahan sila at may mga tao raw na gusto silang makausap." Sabi ko naman, "Pwede ba nating tulungan ang mga iyan? Baka kasi kidnapper." "Oo, pwede. Kaso nararamdaman kong hindi sila pangkaraniwang mga aswang. Mataas na lahi rin sila, pero hindi namin kalahi. Maaaring maliban sa dalawang yan, ay may kasama pa silang nasa malapit." Sabi ko naman, "Wala tayong gagawin? Papabayaan lang natin sila mabiktima? Mga aswang din pala ang mga iyan." Saglit muna siyang bumuntong hininga at napailing-iling. Sabay lapit sa mga lalaking iyon. Saglit silang kinausap ni Katerina. Tapos naglakad sila papalayo. Mabilis naman na tumayo ang dalawang dalaga. Sabi ko naman sa dalawang iyon na doon sila tumakbo patungo sa direksyon ng paaralan dahil marami pa roon ang mga tao. Hindi malayong sundan pa sila ng mga lalaking iyon. Pagkalingon ko ay wala na ang dalawang lalaki pati na si Katerina. Mabilis akong lumapit doon sa lugar kung saan ko sila huling nakita pero wala na. Hanggang sa makarinig na lang ako ng malalakas na angil patungo sa direksyon na bahaging may mga puno. Dahan-dahan akong nagtungo roon para hanapin si Katerina. Pero mabilis ang pagpapalipat-lipat ng tunog. Hindi ko masiguro kung saang direksyon na sila naroon. Lumipas pa ang mahigit 15 minutos ay hindi ko pa rin sila nakikita. Tumahimik na rin ang buong paligid. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hindi ako aalis doon hanggat hindi ko nakukuha si Katerina. Ako ang dahilan kung bakit siya sumugod sa mga iyon. Hanggang sa inabot pa ako ng kalahating oras mahigit sa pagpapaikot-ikot sa kakahuyan. Pero bakas lang ng mga pag-aaway ang nakita ko, walang katawan. Hanggang sa may makita akong isang katawan ng lalaki. Wakwak ang liig noon na animoy kinalmot ng malalim gamit ang matatalim na kuko. Kasama kasing hinila ang lalamunan. Ang tiyan naman ay may malaking butas rin. Kinabahan ako dahil baka napaano na si Katerina. Ilang saglit pa ay nakita ko na naman ang katawan noong isa pang lalaki. Marami rin iyong kalmot pero hindi wasak ang leeg. Wala ring butas ang katawan. Maliban sa kapirasong kahoy na nakabaon sa dibdib noon sa may bahagi ng puso. Patuloy ako sa pagpapaikot-ikot habang katamtaman ang lakas ng boses na tinatawag ang pangalan ni Katerina. Hanggang sa makita ko itong nakasandal sa isang kahoy. Marami siyang kalmot. Sobrang putla niya na rin at para na talaga siyang bangkay. Lalo at makikita ang maitim na guhit ng ugat sa buong mukha niya. Ang mata ay maputi na rin ang ibabaw, nakahalintulad ng malalang katarata.
kaya sa tingin ko ay patay na siya. Dali-dali ko siyang pinahiga sa lupa at idiniin ang tenga ko sa kanyang dibdib. May tibok pa naman iyon, pero mahina at sobrang layo ng pagitan bago masundan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Masyadong malayo ang kinaroroonan namin mula sa pinag-iwanan ng sasakyan. At kahit madala ko siya roon, hindi naman ako marunong magmaneho. Baka nga kung madala ko siya sa ospital ay huli na rin ang lahat. Naiyak na lang ako habang napasandal sa puno na pinagsandalan niya. Katerina, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal din kita. Kailangan na kita sa buhay ko. Wika ko pa habang umiiyak. Nang maisip ko yung ilan sa mga napanood kong pelikula na ang isang aswang ay hindi basta-bastang mamamatay at kahit pa nga mamatay ay maaaring mabuhay kung mapapainom ng dugo ng isang birhen. Qualified pa ako roon dahil wala pang nangyayari sa amin ni Katerina. Kaya naghanap ako ng manipis na bato at iyon ang mano-mano kong iginuhit sa aking pulsuhan. Sobrang sakit pala noon. Naisip ko nga na bakit ba kasi wala akong dalang kutsilyo. Baka mas mababa ang hapdi kung kutsilyo ang aking gagamitin. Noong tumagas na ang dugo ay doon ko ipinatulo sa bibig ni Katerina. Hanggang sa unti-unti nang kumikisay ang katawan niya at tuluyan ng kinapitan ang kamay ko at buong puwersa sa pagsipsip. Gusto ko man siyang pigilan ay wala akong magawa. Masyado siyang malakas. Inilapit ko na lang ang aking bibig sa tenga niya at bumulong. Katerina, si CJ ito. Itigil mo na ang pagsipsip ng dugo ko. Malapit na akong matuyo. Baka hindi na kayanin ang katawan ko at ikamatay ko na. Doon pa lang siya huminto at napamulat ng mata. CJ, anong nangyari? Sabi ko naman, nakipaglaban ka sa dalawang lalaking aswang. Natalo mo sila, pero mukhang nasa bingit ka rin ng kamatayan. Kaya ipinainom ko na rin sa iyo ang dugo ko. Ha? Talaga? Paano mo ako napahinto? Sinabi ko lang ang pangalan ko, tapos tumigil ka na. Agad naman siyang yumakap ng mahigpit sa akin. Tara na, umalis na tayo rito. Sa tingin ko ay marami pa silang mga kalahi dito. Baka masundan tayo. Wala pa naman ako sa kondisyon para muling lumaban. Dali-dali ko na nga siyang itinayo at bumalik na kami sa pinag-iwanan namin ng sasakyan. Mabuti at may stock pa pala siyang dugo doon sa kanyang ice chest. Kaya muli siyang nakainom hanggang sa manumbalik ng tuluyan ang kanyang lakas. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Naway inyong nagustuhan at patuloy na umantabay sa mga kasunod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentilizo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano.
Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.